Pwede ba natin po munang malaman, attorney, ano ho ba mga naging grounds dito kung bakit po na-dismiss o pabor sa inyong kliyente ang petition po ng pamahalaang Pilipinas? Ang pangunahing dahilan po ay ang finding ng plenary ng Tribunal de Recursos ng bansang Timor-Leste na kapag si Congressman Teves po ay ibinalik sa Pilipinas, may malaking posibilidad po na siya ay magkaroon ng torture, magkaroon ng panganib sa kanyang buhay o sa kanyang kaligtasan, o siya ay mag-undergo ng cruel and inhuman punishment. At ayon po sa saligang batas ng Timor-Leste, kapag ganun po na may posibilidad ay pinagbabawal po nila ang pagbalik ng isang tao na nandoon sa kanilang bansa doon po sa pinanggalingang bansa ng taong yon. Pero yung pong sinasabi muna na ang naging basis din para hindi pagbigyan ng request ng pamahalang Pilipinas ay yung mga pagbaliktad ba ng mga testigo laban sa mga Teves? Ay opo, sapagkat na napatunayan po namin, ayon na rin po sa mga salaysay ng mga bumaliktad po, na sila po ay unang umamin dahil lamang sila po ay pinahirapan, both mental and physical torture, at yung isa po na hindi naman po nagturo kay Congressman Teves na siyang involved doon sa killing po ni Governor Degamo, siya rin po ay nagsalaysay at nagreklamo pa nga po sa ating Commission on Human Rights na siya rin po ay nakaranas ng pagpapahirap, pananakot at kung ano-ano pa po para siya po ay piliting umamin at ituro si Congressman Teves. Kaya yun po ang naging batayan doon po sa finding na malaki po ang posibilidad na magkaroon nga po ng mga ganong treatment din kay Congressman Teves kung siya po ay babalik sa Pilipinas. Ano po yun? Humarap ba itong mga testigong ito o mga affidavit lamang po ang ibinigay nyo sa Court of Appeals po ng Timor-Leste, itong sinasabi nyo mga bumaliktad na testigo? Attorney. At si Hana May po, yung mismong babae po ito na matagal na pong kasama ng pamilya Teves, siya po ay personal na pumunta sa Timor-Leste upang siya po ay magtestigo doon po sa hukuman ng Timor-Leste. Pati po may ilang mga testigo at meron pa po kaming isang expert witness sa pagkatao ni former Commissioner on Human Rights, Wilhelm Soriano, na nagbigay din po ng expert opinion tungkol po sa kasalukuyang kalagayan ng justice system po dito sa ating bansa, na ang mga kalaban po ng pamahalaan ay tinutuligsa, pinepersecute, hinaharas at kung ano-anong mga kaso po ang inihahain na walang batayan. Tumestigo si Wilhelm at sinabi yon na ang kasalukuyang gobyerno ay gumagawa ng labag sa karapatang pantao at maging yung mga panggigipit o persecution sa mga kalaban sa politika. As in, sinabi niya po yun doon sa Court of Appeals hearing? Well, not in so many words, but sinabi niya po na ang current state ng justice system dito ay malaki po yung posibilidad based on the recent events. At nakikita naman po natin yan yung sa paggawa po ng extraordinary rendition laban kay Pangulong Duterte. At palagay ko po yung mga pattern, yung pagre-raid ng hindi makatuwiran sa mga mehores ng mga Teves, yung mga ginagawa pa pong iba sa dito po sa ating Quadcom. Ako po din po ay pumunta rin po ron at nagtestigo po ako ng 2 beses ayon sa aking personal knowledge bilang humarap sa Quadcom, humarap sa mga Senate hearings, at personal ko pong nasaksihan yung mga ginawa pong panggigipit sa mga Teves at sa mga ibang kliyente ko po, na talaga pong may atmosphere of oppression and political persecution dito po sa Pilipinas.